Yes, yes, yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Nilaglag na ho! Natipaklong. Wala na raw siyang kakampi. Yan ang balita rito mga kasama ha. Pero syempre, tayo ay magbibigay lang ng reaksyon patungkol dito. Ano ba ang sabi at ano ang makikita nyo sa title? Virus nilaglag ni na Kiko at Bam sumama na sa majority. Yun ang title. Bakit? Nako po, hindi natin alam ha. Kasi ito nga si Kaayo, minority to eh. Tama ba? Minority siya eh. Sila yung mga mahilig, magngangaw-ngaw. Kung sasama to, kasi ito si Coco, si Coco, parang gusto atang, naghahayag ng sa majority na sasama eh. Pero malalaman natin yan kung nakalike ka na. Kung hindi pa, hindi mag-like ka muna, share mo na rin at mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakasubscribe at i-bell all nyo po para nakakatanggap kayo ng notification. At meron pa rito, talagang suplakan ang mangyayari dito. Baho, ha? Ni Kaayo, lumantad. Siniwalat, Nino. Makikita nyo sa video dito, ha? Pero simulan lang natin kung ano yung pag-uusap dito. Majority, minority, sino ang mangingibabaw ngayong 28th Congress? Paano na ang minorya? Ito At ang 28th Congress, paano na? Paano na ha? Hindi, sino ang mangingibabaw sa mayorya at sa minorya? Dito sa bagong yung mga nanalo ng midterm, sino-sino yung mga sasama sa majority, sino sasama sa minority. Alamin natin ngayong pagpasok ng 2020, 2025. tanging nasambit ng mga kakamping at mga dilawan. Naniniwala kasi si Senator Jinggoy Estrada na posibleng umanib sa mayorya ng Senado ang mga bagong halal na sina Senator Bam Aquino at Senator Kiko Pangilinan. Yan na. Ang sabi, ang magandang paliwanag, sabi, naniniwala na sasanib sa bagong sa Senado. Sino-sino ba ito nababanggit dito? At sino ang iiwanan nila? Laglagan na ba talaga? Kawawa naman. Si Kaayo kung ilalaglag nyo lang. Wala tayong magagawa. Ganun talaga ang politika. Ang politika ay isang maduming laro. Kaya kung halimbawa kakampi mo ngayon, bukas hindi na kayo magkakilala. Hindi kayo bate. Ganun lang. Sa ngayon, wala pang pahayag at kumpirmasyon tungkol dito. Ang dalawang senador, kilalang kaalyado ni Aquino at Pangilinan, si Senator Rayson Tiveros. Pero tikom din sila kung sasama sa kanya sa minorya. Pagkain at edukasyon ang campaign promise nila Kiko at Bam Aquino at hindi nila makukuha ang chairmanship ng education at agriculture kapag naging minority bloc sila. Ayun, hindi makakakuha ng committee chair. Alam nyo naman, baka meron dyan. Baka may pag-uusap dyan. Kaya siguro, tabla-tabla muna. Naghahangad ng magandang committee. Para siguro, alam nyo yung mga bagay-bagay na may mga plano. Sabi ni Aling Ledesma, baka may mga gustong gawin, isang tabi muna ang pagkakaibigan. Isang tabi muna ang pagkakaibigan. 3 taon lang naman daw yan, sabi ni Aling Ledesma. Naku po. First, independent bloc. Naku, Tiveros. Matapos ang kahihiyan na iyong ginawa mula sa pagbaligtad ng mga hawak mong testigo, binaligtad ka. Nakakahiya nga naman. Kaya nga ba, magiging parte na ng mayorya itong sina Kiko Pangilinan at Bam Aquino dahil ba sa kahihiyang iyong ginawa? Agoy. Sa bagay,
hindi naman masamang mag-iba, magbago ng kampo, basta't magkaisa na lamang para sa bayan. Tama. Pero itong si Risa Ontiveros, Diyos ko, hanggang malagutan na lamang ng hininga, anti-government pa rin yata at Aroy. anti-Duterte. Hindi ba dapat ay magbagong buhay na ang mga dilawan turned into pink? Isipin ninyo ang kapakanan ng mga Pilipino. Itigil nyo na ang pamumulitika. Sumama na kayo Pwede sa naman kasi mangyari yun eh. Ipasantabi nyo muna yung politika. Malayo pa yung 2028. Ang problema kasi, meron naman silang parangkada. O, kita nyo, di ba? May banat yung isang nanalo na dating yung Queen of Sab. May parangkada naman. Bira na naman sila sa mga Duterte. Bira na naman siya kay BP Sara. Nagsisimula sila ng mga, alam niyo yun, dahil naghahangad ng mataas. Yun, sinisimula nilang sirain ang pangalan ni BP Sara. Kaya sabi ng mga nakararami, oo, Queen of Saba, at ito si Madam Chair Kaayo, hindi kayo aabante basta ang Duterte ang makakalaban nyo. Kaya nga sabi ng iba, kaya nga Kuya Gudsi, gumagawa talaga sila ng paraan para hindi makatakbo si BP Sara o ma-disqualify. O saka hindi na talaga totally makatakbo kahit saang pwesto sa gobyerno. Yan ang napapansin ng nakararami. Tama. Oo, bakit? Sinimulan nila sa 125, sinimulan nila may paandar sila kay Tatay Digong. Eto na naman. Meron silang kaso na hinain na naman dito sa ombudsman. Napakarami. Santa Makmak. Nung nagsalita si Ombudsman Martires, nagsialmahan ng mga bakuna. Kaya sa inyo lang babalik lahat yan. Lahat ng mga pinagagawa sa dito. Babalik, sabi ni Aling Leres, babalik at babalik na lang sa inyo yung mga ginagawa niyo sa mga Duterte. Maaari. Dahil kita nyo naman, di ba, yung testigo niya, bumaligtad na. Eto naman si Madam Chair Kaayo, yung kaibigan niya, kakampi niya, eto, may balita. Ang problema, matagal-tagal silang na magkakaplastikan ng kaibigan niya at yung mga kasamahan niya dati. Ano mangyayari? Ikaw na lang sa minority mag-isa? Abangan natin yan. mga karapat-dapat na grupo upang maiaho ng ating sarili, ang ating bayan, ang mga Pilipino. Kahit kung ako ang sa katayuan ni Kiko at ni Bam Aquino, hindi ako aanib kay Ontiveros. Yan. Baka masira pa ang aking political career. Tama. Gaya na lamang ngayon, ang nangyayari kay Ontiveros, umabaligtad ang kanyang hawak na mga testigo. Yun. Pero kung isa ka talagang public servant, minsan kailangan din naman nating yakapin ang ating mga hindi kaalyado para sa kabutihan ng ating bayan. Pero ang katanungan ng taong bayan, isa rin ba kayo sa mga nagtataka? Bakit nakapasok itong sina Kiko Pangilinan at Bam Aquino? Ito lamang 2025 elections. Pero ang malaking katanungan, kanino kaya sasama ang dalawang ito? Yan ang aabangan natin. Relax ka lang, Robin. Lahat ng bagay ay may mga dahilan. So, kung ang dahilan nito ay ayaw na nila dahil masisira ang political career nila, nasa kanila yun. At doon naman sa babaita, tigil-tigil na sa mga banat. Magtrabaho na lang kayo. Yan ang sabi ni Aling Ledesma. Ano sabi ni Kuya Jason Sarito? Dito na natin na ibubuhos yung video na ito. Kasi may mga bagay-bagay kayong hindi pa nalalaman. Baka dito marinig nyo. Baho. Sino kaya mabaho? Sumabog ang baho. Akala ko sino mabaho eh. Ginawang kalokohan, ibinulgar. Ayan na. Simulan natin. Laban kay Risa Ontiveros sapagkat lumilinaw ngayon Nako. na grabe ang ginawa ng babaeng ito. Nako. Hindi ito makatarungan
this is unexpected of a decent lawmaker, especially in the upper chamber of Congress. Anong tawag nito? Dapat yan pagbayaran niya dahil hindi po ito ang kauna-unahang pagkakataon na nasasangkot siya sa mga usapin na nagbabayad ng mga witness para lamang may maidiin, no? Nagsimula yan doon sa kaso ni Kian de los Reyes sa Caloocan na kinidnap pa nila yung mga minor de edad. Agoy! Yan ay isa sa mga kasong inaharap niya. Yung binayaran yung witness sa Parmalee. At ngayon na itong lumalabas na naman na paghahayag ng isa o dalawang tao na nagsasabing sila ay binayaran na naman ni Risa Hontiveros para magsagawa ng pagbubunghalit ng mga katakot-takot na kasinungalingan para madiin ang mga tao. Yun lang ang isang dapat bantayan at kami nga nag-uusap dito ng mga kaibigan ko kung kinakailangan ng citizen complainant ay they are willing to sign Nako. as complainant dito sa Ethics Committee ng 20th Congress para matuldukan itong mga abusong ganito na ginagawa ng ilang mambabatas natin katulad ni Risa Hontiveros. Ayan ha. Ulat kami sa balitang inabando na ba yung bahay ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Gaano yung katotoo? Actually, nakita ko lang sa Facebook pero dahil isang subdivision naman kami nila Presidente, ngayon nang dumaan ako noon, wala na yung tarpaulin na nakalagay na for sale. So, baga hindi pa tiyak, hindi pa kumpirmado kung inabando na ba o talagang ibinebenta na ba yung bahay ng dating Pangulo dyan sa Davao City. Yun naman nasa pamilya yan, kanila yan. So it's a private matter. So we will leave it at that. Kung anong diskarte nila, gusto nilang iparenovate, gusto nilang ibenta. Ito yung mga nangyari nung mga nakarang araw. Pero ang point kasi dito, yung lumalabas na mga issue, 'di ba? Doon sa may witness. Bigla na lang pumutok yung pangalan ni Alias Rene. Biglang nag-trending. Oo, at bigla ring nag-trending itong si Madam Chair Kaayo. Ano nangyari? Nalaman tuloy ng taong bayan na meron palang ganung bagay. Mismo si Alias Rene umamin. Ano magiging kalagayan ni ngayon? Ito. Siyempre, maghahabol ngayon dahil napakulong nila si Pastor eh. Hahabol ngayon itong mga kampo ni Pastor Kibuloy. Pag napatunayan naman na ikaw talaga ang nagbibigay at nagpapand, sabi sa video, at nagbabayad ka, baka magkabaligtad ang sitwasyon. Baka ikaw naman ang makulong, Madam Chair Kaayo. Hindi maaari. Anong hindi maaari? Maaari. Hindi maaari tuloy. Maaari kasi meron mga naglalabas na mga expose. In-expose itong si Kaayo. Ano ba talaga? Anong gusto nyo mangyari? Takot ba kayo kay BP Sara sa 2028? Malamang takot ito kaya ayaw magsitigil ano mangyayari niyan? Susubukan natin sundan ng mga eksena na yan, mga kasama. At alam naman natin na yan si Kaayo, ayun, sabi ni Kuya Jason marami siyang alam. Alamin din natin yan. Tuloy mo, Kuya Jay. Kasi kailangan din nila ng pera para sa tustusan yung pagparito paroon sa dahag, no? Sa pagdalaw sa dating Pangulo. So, ako ayaw kong pakialaman yung pribadong diskarte yan, ano? Tama. Tama yung kasi yung iba nakisawsaw dyan sa issue na yan. Alam niyo yung family matters yan. Takpan nyo lang tenga nyo. Basta tayo nakapokus lang tayo dito sa mga issue ng bayan at doon sa mga dumudurobo kay BP Sara. Yun na yung mga dapat alam yun, bigyan ng pansin yung mga dumudurobo sa kaba ng bayan at yung mga bumabatiko sa mga Duterte. Yun dapat ang bigyan ng pansin. Pero yung issue, yung na pag-uusapan, yung sinabi ni Kuya Jay, takpan nyo yung tenga nyo. Family matters yan. Masyadong
kung pag-uusapan nyo, masyado silang chismosa. Masyado kayong pakialamer sa buhay na may buhay. O, eto na. Magandang utang ng pinasampal kay Makoy-koy. Ano kaya ito? Ang daming utang eh. O, utang dito, utang doon. Utang na loob. Wala na atang mangyayari. Utang, puro utang. Hindi pa ninyo tinatanong sinong mag-o-observe. Yan. Walang detalye pa ito. Baka yung nag-observe, bulag. Ano? Paano ngayon yan? Doon pa lang wala nang gusto Sino po bang mag-o-observe? Ang una niyong haharapin, kung di ako nagkakamali, sir, pagkatapos ng SONA, ang paghahain ng pambansang budget. Mukhang ang kakaharapin natin ngayon trilyon na utang ata ng gobyerno. Mukhang yun ang problema natin kakaharapin kasi ang atin pambansang budget ay mukhang hindi naman kaya. Parang 16.9 na yata eh. O yun na nga po, kasi yung kita natin mukhang hindi yata kaya. Grabe, yan ang utang ng Pilipinas, mga kasama. 16.9. Wow, sabaw. Grabe, mga kasama. Tapos wala kang makikitang mga construction, infra, wala. Tapos nagbenta pa ng ginto. Yung flood control, walang project. Sabi sa video. Mapakamot ka na ng ulo. Ang saklap, no? Tapos malalaman mo, may babalita, total outstanding debt. 16.92 trillion. May. 16.75 trillion. April. Ilang, Diyos mio, Marimar. 17 eh. 16.92. Yan. Tama. Ayan, Ayan po. Yung Ayan, ating April 16.75. Aha. Ayun, Mayo. Tumaas. Yes. 16.92. Yan ang sinasabi ko. Tinatalakay na natin yan tatlong buwan Bago mag-election pa. bago mag-eleksyon. Tama o hindi? Tumama tayo eh. Tama. Unang Tama, control Ken. corporation. Kumikita din ng marami dapat. May yatang 392 yata, 400 yata. Lugi yata yung karamihan, lugi. Bakit hindi kumita? Bakit sabi nga dapat Kailangan examine nila dyan. Yung mga nalulugi, tanggalin lahat yung mga Yun palitan nga po, ng no? magagaling. bakit Atty. Jay, handa mo yung cheque para gusto ko nakikita palagi yung mga vapor na in-advertise dito. yun, At nabubuhayan ako talaga pag nakikita kong parang napaka-stable ng ating dapat ng ating maritime industry. Di ba dapat to ganyan talaga At saka yung mag-GOCC nagsasalita, natin? gusto ko yung boses niya eh. Si ano po yun, si Eunice, yung kanilang... Sino ba yun? Magaling siya magpaliwanag. Nakikinig naman siya. Paalala Yes. ninyo para tawagan natin. Opo. Kayon nga, Sen, ito nga, kaya ko na i-open yan, Nelson. Kasi meron silang panukala para daw maging malinaw na at wala ng intriga Sa budget. sa budget, Aha. magkakaroon na raw po na tinatawag na open bycam. Ba? Sen, Open bycam. opo. Ito yung sinasabi. Totoo kaya ito? Totoo kaya ito yung sinasabi ni... parang sabi yan ni Bakulaw eh. Tuloy natin. Di ko lang alam kung narinig na po ninyo yan, na ito daw pong bycam sa pagbuo ng budget, dapat open na sa publiko, open na sa pagtingin ng taong bayan. Sinabi nila yun. Ano yung mekanismo? Yan. Paano pa? Gaano ka open? Sana ba yan? Meron tayong balita nyo kahapon eh. Hindi, si Nelson kaya niyang ipaliwanag. Sige, yun. sige, Nelson. Pinag-aralan ni Nelson. Sige nga, Nelson. Ang pagkakaalam ko dyan, ila-live. Oo. Ayan, no? At Supportado. hindi na raw mag-uusap-usap dun sa isang kwartong sarado. Dapat na po ay alam ko ito ang pangunay sinusulong din mismo ng leadership ng Kamara ngayon, Sen, ha? At mukhang may mga NGO pa yata, Nelson, na sumusuporta din sa bagay na ito. Aha. Hari nawa. Pwedeng mag-observe ang publiko. Talaga ba? Pwede na mag-observe ang publiko. Ang tanong dito, live ba yan mula umaga hanggang matapos ang bycam? Baka naman i-off yung camera. Kagaya minsan sa nangyayari sa hearing, minsan nga pinapatayan ng mic. Hindi pa rin sigurado. Kailangan diyan para makasigurado ka, palitan ang tawag dito,
ang sa Kamara, ang hindi Senate President, sa Senado yun. Nakakalimutan ko na, Kuya Goods. Ano nga yun? Si sticker. Palitan ng sticker. At yung mga durobo, ipagpapalitan na rin. Para walang magkaroon ng pandudurobo. Walang pandaraya mangyari. Walang insertion mangyari. Napansin nyo naman yung 19 Congress, yung may nangyaring insertion. Pinirmahan ba naman? Oo. Pinirmahan ba naman? Nak ng tipaklong. Pirmado, oo. Grabe, no? Ang laki ng pinasok, sabi sa video. Smio Marimar. Na ipasok, tapos pag hinanap mo kung may pagpupuntahan ba ng mga yung pera ay may pagpupuntahan ba, wala sila may sagot. Oo. Parang pag tinanong mo yung isang spokesperson na under, puro na lang, Puro, walang tumama. 'Di ba? O kagaya na sa tanong ni Ate Eden, yung reporter. Walang matinong sagot. Napanood nyo ba yon yung video kanina umaga? Saklap, 'di ba? Nagtanong si Ate Eden, ang sagot, mamaya na lang daw. Saklap, 'di ba? Ang ginagawa yung... Sinong mag-o-observe? Mhm. Yan ang tanong. Sino, Nelson? Sabi, meron atang nagpanukala ito. Hindi pa ninyo tinatanong sinong mag-o-observe. Walang detalye pa ito. Baka yung nag-observe, bulag. Paano ngayon yan? Doon pa lang wala nang gusto Sino po bang mag-o-observe? Ay, di siguro baka mag-open sila o mga kababayan o ang inyo po siyempre maliit lang naman siguro yung kwarto Yung iba, magrepresenta. Yung isa hindi siya bulag, nakikita niya pero bingi. Halimbawa, naiintindihan naman niya yung pinag-uusapan. Baka Kaya ang tanong ko sa inyo, walang pang-amoy. gaano ba ka-open para ang ibig ko sabihin, pag sinabi mong open, at least nalalaman ng publiko kung anong pinag-uusapan. Sino tama. ngayon ang ilalagay mo doon? Ito, nabuo daw po yung panawagan para sa Open BICAM para sa mga naging issue sa pagkakabuo daw po ng budget. Nito nakalipas sa taon at tinutukoy daw po yung mga nananawagan para sa Open BICAM. Ang pagkakasingit daw po ng special provision sa 2024 General Appropriations Act na nagbibigay ng kapangyarihan sa Department of Finance utos sa paglilipat ng 89.9 billion pesos sa sobrang subsidiya ng pamahalaan ng PhilHealth. Ngayon po, pagbabalik sa National Treasury para po pondohan yung mga unprogrammed appropriations. At kalaunan, ayun daw po, nagkaroon ito ng question, tiliyata hanggang ngayon sa Korte Suprema, meron pa po itong usapin. Oo nga, ngayon, i-open, ngayon. Nakikita nila yung ginagawa ng BICAM. Meron ba silang karapatan? Ano yan? Palitan nyo. Sila ba ang pwedeng magsabi? Ano yan? Hindi namin. Ipaliwanag nyo yan. Ganun ba? Yan. Oo nga, no? Estado. Ang parang observer lang Ilan ba yung, ilan ang mag-observe? Gaano ang kakayahan ng nag-observe at nakikita? Kita sa galing at talino ni Senador Marcoleta. Isipin nyo yung panukala na bukas sa parang live yung BICAM, alam niya yung kahinatnan. Sino nga ba ang tanong? Sino ba ang mag-observe? Dapat ang mag-observe dyan, yung may kakayahan din mag-question kung tama ba o mali yung ipinapasang yung pinag-uusapan sa BICAM. Meron bang pondo na mawawaldas? Meron bang pondo dyan na iwawaldas? At meron bang pondo dyan na wawaldasin? Ganon. May mata at may boses para i-correct yung pangyayari. Magaganap na yung live telecast BICAM kung etchabu, etc. Anak ng tipaklong, nakakabuwisit din Minsan magpapanukala sila, akala naman nila, mapapaniwala kagad nila yung mga sambayan ng Pilipino. Eto, sagot ni Senador Marcoleta dito sa mga nagpapanggap na i-live. Tama ba silang nakaupo doon?
Kasi yung tuntunin, hindi gano'n eh. Oho. Meron Sen na live streaming. Kung yun lamang mga sa panig ng House magtatalaga lang ng ilan eh. Sa Senate, ganun din. Paano yung paraan? Sino yung representative ng public na hahalo doon? Ano ang kanyang kapangyarihan na kapag may nakita siya, pwede ba siyang mag-object? Oho. Pwede ba niyang sabihin? Pwede ba niyang ipaliwanag kung ano yan? Tama. Oho. Kita nyo, di ba? Kasi Ang kung galing. wala siyang kapangyarihan na nakaganon lang siya, nakatingin, ano ngayon? Nanonood ka lang. Oho. Galing, di ba? Noong isang araw po, nag-press con itong tagapagsalita ng Kamara de Representante, si Attorney Princess Abante. Nako, yun na. Ito. Yun daw hong pagsuporta sa tinatawag na hashtag Open BICAM campaign, Open BICAM campaign, sa pagtalakay daw po ng pambansang budget at sinuportahan nga po ng pamunuan ng leadership ng Kamara de Representante sa pangunguna po ni Speaker Martin. Ang mungkahi na suportado din po na nagbabalik ng mga mababatas at mga leader ng institusyon. Masaksihan real time kung paano pinagkakasunduan ng Senado at ng Kamara ang penal na bersyon ng pambansang budget. Saan pa ba yan? Ang Bicameral Conference Committee sa pambansang budget ay nagsisilbing huling yugto ng pagdesisyon matapos maipasa ng Kamara at ng Senado ang magkakahiwalay na bersyon ng General Appropriations Bill. Ayun. Di ba? Bistado sila. Hindi sila uubra dito kay Senador Marcoleta eh. Pinaliwanag ni Senador Marcoleta lahat ng mga bagay na pwedeng mangyari. Kagaya dito, nabisto rin dito sa isang video na ito. Sino pala itong si alias Brown? Kilala nyo ba ito? Ito balita ito. Ito yung ngayong trending dahil sa mga nawawala di umano ng mga boksingero. Yung mga mahilig sa laro. Laro ng mga mayayaman. Kasi paano mo nasabi mayayaman? Nag-uubos ng pera pag natalo. Di ba? Wala silang pakialam sa pera. Eto. Sino-sino yung magkakasama? Alamin natin yan. Tama ba? Missing. Yun kasi meron dito nakalagay yung missing, tuloy. Aminado ang Malacanang na minsan nang nakasama ni PCO Secretary Jay Ruiz sa isang event ang isa sa mga dawit sa missing Sabongeros case na si alias Brown. Sa dami ng pangalan na nakakaladkad, ano nga ba ang kinalaman nila sa lumalalim na misteryo? Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Hindi itinanggi ng Malacanang na nakasama nga ni Presidential Communications Secretary Jay Ruiz si Alan Bantiles o alias Brown na napipintong tumistigo rin umano laban kay Atong Ang sa missing Sabongeros case. Ang nakausap po natin mismo ay si Secretary Jay Ruiz at tinanong natin kung ano yung affair, kung saan siya naroon at nakuhanan ng litrato. Ayon sa kanya, ito daw ay kaarawan ng isang social content creator. Sino? Pangalanan nyo. Wala kang tipakalo naman. Titignan natin kung papangalanan si, tapos biglang binitawan isang content creator. May pangalan kaya ibibigay dito? Social media content creator. Sino? At kung siya man ay nakumbida, ito ay kanyang pinaunlakan. Pero kung sino man yung mga nakasama doon, sino nga yung content creator? Para naman, mababalikan ng ibang mga reporter. Kasi kung halimbawa hindi nyo pinangalanan, ibig sabihin may pagtatakpan. Ayun ang sabi ni Aling Ledesma. Dapat tinuloy mo kung sino yung content creator, sabi ni Aling Marie. Para merong mapapag-usapan, o may imbestigahan, kasama mo pala ito. Birthday mo pala doon. Birthday mo pala noon. Kasama mo pala ito si ano. Walang pangalan. Ganto, ang sistema. Ewan ko ba? Ano ba matatawag dito sa gantong pagbibigay ng impormasyon ba ito? Parang hindi, no? Akala natin, pag ikaw ay under, magbibigay ka ng impormasyon. Parang wala namang impormasyon na kuha. Tuloy! Nung nagsa-celebrate ng birthday, hindi na po niya hawak yon. Nang humingi ng reaksyon ng Billionaire News Channel kay Ruiz mismo, mistulang blinak niya ang mensahe sa isang social media platform. Sinubukan natin na muling humingi ng tsansang makapanayam si Ruiz pero wala pa itong sagot sa ngayon. Si Jose Claire Castro naman, hindi raw alam na may ganitong pangyayari. Hindi ko po yun natanong mismo kay Secretary Jay. So alamin natin kung paano ba nangyari na kung wala kang karapatan kasi under ka lang niya, sabi ni Aling Ledesma. Hindi mo pwedeng questionin at tanungin kung paano nangyari. Kung gusto mo,
at talagang desidido ka at gusto ng mga taong bayan, pwede ba bukas sabihin mo sa amin kung ano nangyari? Ay yung pangalan kung sino content creator eh. Wala kami narinig eh. Tapos aaminin tatanong mo, ano ba yung papaliwanag naman? Oy, grabe naman, Aling Margarita. Palitan mo na ito, sabi niya. Wala tayong makuwang maayos na balita at pagpapahayag. Text or what? Message, ma'am. A message, and then, so, tanungin po natin. Hindi ko po yan na itanong. Ngayon ko lang po yan narinig. Sa mga litratong nakalap ng Billionaire News Channel, makikita ang ilan sa mga personalidad na kasama ni alias Brown, sina Ruiz, Senator Erwin Tulfo, Arturo Atayde at dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Hindi rin sumagot ang kampo ng mga Atayde tungkol dito. Pero ayon sa reliable source ng BNC, Tigilan na natin to. Oo, sabi ni Aling Ledesma, Kuya Goods, wala ka makukuha dyan. Ha? Kaya ka umabot ka, oo, sa video na ito, alam nyo, wala kayong makukuhang magandang salita. Sabi ni Aling Ledesma, ngayon, wala ka makukuhang magandang impormasyon. Bakit? Yung pangalan nga lang ng content creator. Eh. Sino kaya yung content creator dito? Matanong lang dito sa gathering na ito. Parang hindi naman content creator ata ito eh. Wala tayong pakialam kung sino-sino sila. Pero maganda kasi dapat inahayag ng tama. Yun lang. Kung umabot ka sa video natin ito, sabihin mo saan lugar ka. Shoutout sa iyo ng bonggang-bongga. Pakilike and share ng video hanggang sa muli. Bye-bye!